Hi guys! Eto na naman ang inyong ating gala at walang magawa. Dahil mainit na maulan ang panahon ngayon kaya eto, tara, samahan niyo akong gumawa ng DIY shelf dito sa aming munting kusina. Medyo messy talaga yan guys, pagpasensyahan nyo na ha, kasi walang naguhugas ng plato mga tamad sila. Yun. At ano yan na nga, naghahanap nga pala ako ng tornilyo kasi nakalimutan ko kung saan ilalagay at saka pang sukat, pero hindi ko makita yung ginawa kong markings, kaya paulit-ulit ako ng pagsusukat dyan. And hanggang sa ayan na nga, nakita ko na kung saan ko dapat siya butasan. At ayan, nagbare na ng inyong ate. Akala mo talaga, di ba? Napakagaling yan. Saan ka nakakita ng babaeng ganyan? Parang bihira lang yata. Wow. Sige ate, sukatin mga sukatin. Sa pagbabare na nga pala guys, kailangan ganito ang technique. Kapag naipasok mo na siya at nabutasan mo na, medyo round mo ng paikot-ikot yung barena mo para lumaki din ang butas. Diba? At ayan, umiepal-epal ngayon kapatid kong nakahubo din. Sa sobrang init nga naman ng panahon, talagang pagpapawisan ka kahit wala kang ginagawa. So ayan, siguro mga nakailang take din ako ng pagbubutas dyan bago ko nakuha yung eksaktong butas, kasi sa tornilyo na yan meron pang nilalagay na parang plastic sa loob ng butas para pag nilagay mo yung tornilyo is mahigpit siya. And nahirapan talaga ako dyan guys, kasi mano-mano kong nilalagay yung tornilyo gamit lang ang screw. Wala kasi akong sariling gamit. Bali yung barena nga na pala na yan ay hinirang ko lang sa aking uncle para may pambutas ako sa pader, kasi semento yan guys, mahirap naman kung pupukpukin ko pa yan ng concrete nail, di ba? Ang sakit. Bakit nabubulol ng inyong ate? So ayan nga pala guys, yung mga ginamit kong LL na yan, hindi ko alam kung anong tawag dyan, basta pumunta lang ako sa Kiko sa market para bumili niyang L na yan. Kung ano man ang tawag dyan, bahala na kayo mag-adjust guys. And bumili na rin pala ako ng tornilyo na meron ng kasamang plastic na panlagay sa loob ng butas. Basta sariling version ko to, kaya wag kayo magulo. At ayan, natapos ko na ilagay yung unang nilagay kong L na yan, kaya gumawa ulit ako ng isa pang butas dito sa kabilang side para naman sa pangalawa. So ganun din lang yung technique, paikot-ikutin mo lang siya kagaya ng pagpapaikot niya sa'yo. Uy, walang ganun, joke lang yun. So ayan na nga guys, kinabit ko na ulit yung pangalawa para naman matapos din ako sa ginagawa ko. So bali ng mga time na yan guys, same lang din ang procedure yung ginawa ko. Binubutas ko muna siya and then pinapalaki ko yung butas niya para magkasya yung plastic na nilalagay sa loob ng butas bago mo i-screw, para mahigpit siya at hindi siya magalaw-galaw kahit medyo papatungan mo siya ng mabigat na bagay sa itaas, and hindi siya babagsak. So ayan, pagpasensya nyo na guys, talagang grabe ko, nakikita nyo yung likod ko napakintab kasi sa pawis yan. And time to time umiinom ako ng tubig para naman hydrated pa rin ako, kasi sa dami ng pawis na inilabas ng buong katawan ko nang gumagawa ko nito kahapon. As in talagang umaagos talaga mula buhok hanggang binti hanggang paa yung pawis ko. 'Di ba? Parang para na rin akong nag-zumba. Pero okay lang yan guys. Sa init ng panahon na to, kailangan guys kahit anong ginagawa ninyo, kahit wala kayong ginagawa, uminom kayo ng uminom ng tubig para mapalitan yung mga pawis na lumalabas sa katawan natin para hindi tayo ma-dehydrate. And ayan, ginawa ko na ngayon sa pangatlong side para naman maikabit ko na yung dapat kong ikabit dyan. Tinapos ko lang talaga siya and then tinatry ko siyang sukatin ng maigi. Wala nga pala akong ginamit na uh, measuring dito guys, basta tansya-tansya na lang siya ha. Hindi kasi ako professional, tsaka ayun, nung time na to na kumuha ko ng pamunas is madulas na yung kamay ko, so masakit na siya kapag gumagamit ako ng screw para sa pader. Ang ginawa ko, pinunasan ko yung kamay ko muna ng maruming damit ng anak ko para naman matuyo siya. And then ayan, hanggang sa okay na siya, nakapagkabit na ako. And pasensya na kung hindi nyo na nakita yung sa pangatlo, pero same lang din naman na itsura niya sa dalawang nakikita nyo ngayon dyan. And ayan, kapag naikabit ko na yan is ang next na gagawin ko naman ay magpuputol na ako ng plywood, yung sukat na gusto ko. Bali yung side na yan guys, yung haba pala niyan is 195 inches. Tapos yung length niya is 195 inches and then yung width niya is 45 inches. So nagrereklamo yung kapatid ko kasi sabi niya masyado daw malapad yung dapat medyo daw mas maliit. Sabi ko hindi,
okay lang yan kasi may support naman sa ilalim at saka hindi pa naman yan yung final, may gagawin pa ako dyan after. So ayan, naghukas nga lang pala siya ng bote ng baby namin dyan kasi naubusan na. So ang daming kalat sa lames, sa kusina namin. Ano ba yan guys, nabubulol pa. Ang daming kalat sa kitchen, so walang makapaghugas or walang makagawa dyan sa kusina para magligpit kasi nandyan din ako at marami akong ginagawa. And pag may ginagawa ko, ayoko na maraming magulo. At ito na nga guys, papakita ko sa inyo yung kinat kong plywood. Ang size nga pala ng plywood na to ay 1/2 lang siya. Kasi yan yung available na plywood dito sa bahay dahil nung nagpa-renovate kami ng bahay, which is hindi pa naman natatapos. So ito muna. Gagamitin ko muna siya para naman maging useful, 'di ba? At saka para may magamit din sa kitchen namin. Hinati ko lang siya para sukat doon sa una kong ginawa. Hindi ko na nga pala na video yung sa kabilang side na nilagyan ko ng L na yon kasi nakalimutan ko na, and ayan, kinat ko nga lang yung plywood para sa size na gusto ko, and then ilalagay ko na yun at ikakabit doon sa ibabaw, and saka ko siya tutornilyuhan. And hi nako guys, sorry na agad din talaga sa mga bilbil na nakikita nyo guys, medyo layer na sila pero okay lang yan, pinagpaguran natin yan. At ayan, ay naku, ano ba yan ating ginagawa mo, nakikita na lahat ng kaluluwang, pero okay lang, wala naman talaga makikita kasi wala naman laman. So ayan guys, nung nakat ko na pala yung plywood na yan, 1/2 yung size niyan. So, kakabit ko na lang siya at ito tornilyo. And pagpasensya nyo naman talaga yung tiyan ko ha. Ayan nga pala guys, yung nagawa ko kanina na patungan. So, dapat tagtatlo yan at nakalimutan kung lagyan ng isa pa yung sa gitna ng kabilang side. Pero nilagyan ko din siya after. And sinukat ko lahat ng mga plywood na kinat ko para makita kung tama ba siya, and ayan, okay naman siya. So lalagay ko na lang siya mamaya at tutornilyohan para hindi siya mahulog at hindi rin mababagsak yung mga gamit na nakalagay sa ibabaw. And guys, ipapakita ko yung outcome dito kasi medyo short yung video na to dahil nga hindi ko siya natapos at hindi ko na videohan kanina. Ayan, pakita ko na lang yung finished product. So today pala, ginawa ko rin siyang lagyanan ng oven namin para hindi naman siya lagi nasa baba kasi pwede siya mabasa kung nasa counterpart ng lababo. And sa ilalim, medyo magulo pa pansamantala, bukas ko na rin siya aayusin. At yan, lagay ng mga plato namin. So, ayan yung mga kaldero. Yan talaga yung purpose ng shelf na yan para hindi siya nagkakalat sa lapag. And may mga sabitan din dyan ng mga sandok ni mama. So, sana magamit nila to kahit papano, di ba? Habang wala pang ipon, ito muna pansamantala. Ang importante, meron tayong niluluto sa kusina natin. Charot. And ayan nga guys, pasensya na sa kalat sa lababo ha. Yun lang. Thank you so much sa mga nanood at nagtiyaga. Amen.